Si Yan Gasa, sinabing pagod na si Catherine. Nag-live si Sian Gasa sa kanyang Facebook account at ibinahagi sa kanyang mga tagasunod ang ilan sa mga bagay na ibinahagi sa kanya ng kanyang mga source. Nabanggit daw ng kanyang source na matagal nang naghiwalay ang Katniel at na-delay lang ang announcement. Sinabi rin ni Sian na inanunsyo niya ang hiwalayan ng Katniel noong November 29 na nag-pressure sa dalawa na lumabas sa open. Kaya naman noong November 30 nila ito inihayag. Sinabi pa ni Sian, ginawa niya ng pabor si Catherine dahil pagod na ang actress. I give Catherine a favor, pagod na yan. Pagod na yan sa pambababae ni ano. Pagod na yan. Sa tingin nyo, for the past 11 years, isa lang. Dami, napakarami, dami pang naglapitan sa akin. May mga usapan pa sila, may mga picture pa sila, madami. Naikwento rin ni Sia ng mga nasasagap niya tungkol kay Andrea. Marami pa daw di umano mga nasasagap ni Sian sa kanyang mga source tungkol kay Andrea Brillantes. Libangan daw yata ni Andrea ang mag-agaw ng jowa ng iba. Ito pa lang si Andrea, habi pala niya yan. Paano ko nalaman, Mars? Wag ka, 6 na sikat na personalidad ang nag-chat at lumapit sa akin. 6 sa English 6 para sabihin na ito palang Andrea, yung jowa nila, yung aura nila. Baka ma-cyber libel ako, mahirap na. Hilig pala niya yung mas matindi. Yung palang si Rizzy, meron na palang aura. Tinaget lang din siya sa PBB house. Nadulas ako, sorry. Ang malupit dyan, sila pa yata nung set. Overlap Mars. Kaya nung nag-break na sila nung Rizzy, Kuya DJ, yun pala yun. Pero hindi natin pwedeng sabihin si Andrea lang ang may kasalanan sa hiwalayang ito dahil may posibilidad na baka few months ago pwedeng break na talaga yung Katniel dahil nalaman ni Andres Bonifacio na break na pala at single na si DJ. Target. Biro pa ni Sian. Para bang nagcha-challenge siya. Hindi ako lumaki sa industriyang ito. Patuloy na kinokontrol at dinidiktahan. Maswerte ako na nagkaroon ako ng pinakamahusay na gabay at sistema ng suporta noong sinimulan ko ang aking karera at patuloy akong nagsumikap para makuha ang tiwala ng mga tao. Ngunit wala noong ako ay naging isang may sapat na gulang. Kinuha ko sa sarili ko na pangasiwaan ng sarili kong buhay ang mga proyektong ginagawa ko. Ang paraan ng pananamit ko ang mga taong nakapaligid sa akin. Palagi kong sinisikap na maging sarili kong tao. Hinikayat akong mag-isip para sa sarili ko at magdesisyon para sa sarili ko. Kahit pag-ibig ang pag-uusapan, lalo na pagdating sa pag-ibig.